So, hello sa lahat ng mga ka-Shih Tzu natin. Meron tayong pag-uusapan na topic na parang hindi ko pa ata na idagdag sa mga video natin. Sino po ba dito sa mga ka-Shih Tzu natin na sinusunod naman nila yung pag-aalaga sa mga aso nila, lalo na pagdating sa pagbabakuna, pero nung nabakunahan yung aso nila, nagkasakit? Sino po bang may ganong senaryo? Malamang yung ilan sa mga ka-Shih Tzu natin nakaranas ng ganito. So pag-uusapan natin kung paano ito maiiwasan, ano ba yung dahilan nito, at ano yung magagawa natin. Kasi ang pinakamalalang kaso dito, namatay pa eh. Ang purpose lang naman natin, kaya tayo nagpapabakuna, para lumakas yung resistensya nila sa mga virus at sa mga ibang sakit pa. Pero ang sa masamang palad, yung iba, natutuluyan. So, ito, isa-isayin natin. Pag dinadala po natin sa vet yung mga tuta natin, laging sinecheck ng vet yan na malakas ba kumain, okay ba yung tae, masigla ba. I-check ang temperature, pag okay, so babakunahan nila. So, ang ina-advise sa mga vet, o base sa pag-aaral nila, o by the book, 1.5 buwan dapat bakunahan na. Pero tulad ng sinabi ko doon sa mga nakarang video natin, may iba yung experience, yung naitutulong na experience doon sa napag-aaralan. Ang ginawa natin example noon, yung foreman at saka yung isang engineer. Minsan, pag nasa site ka ng construction, may mga ilang engineer na nagtatanong pa nga sa foreman kung anong gagawin . So doon natin makikita na minsan yung karanasan, malaking factor yon na karanasan mo mismo kaysa yung napag-aralan mo lang. Ang nangyayari sa mga Shih Tzu o yung mga puppy na binabakunahan tapos nagkakasakit, hindi nila nasubaybayan yung puppy nila kung malakas ba talaga kumain. Kasi nangyayari dyan sa mga ka-Shih Tzu natin, kapag puppy, magkakasama kumain yan . Pag naubos yung pagkain, nakala mo lahat kumain talaga, lahat nabusog. Pero meron po talaga dyan isa na medyo mahina kumain. Ngayon, syempre, bumabase lang tayo dun sa likot ng puppy, bumabase lang tayo dun sa tae nila, at lakas silang kumain para masabi natin okay sila. Pero yung pinakaloob-loob, di naman natin na-x-ray yun na meron palang problema. Ngayon, kapag nabakunahan po yung puppy na may problema na hindi natin alam, doon po nagkakaroon ng parang lalong lumala yung sitwasyon na parang lalong pong nagkasakit. Parang tinatalo sila ng virus. Imbis na talunin nila yung small amount ng virus na tinuro sa kanila, tinatalo tuloy sila ng virus. Tapos nagkakaroon na ng iba't ibang komplikasyon doon sa katawan nila. Yun po ang nangyayari kung bakit may mga ilang puppy na nagkakasakit after bakunahan. So, paano ba natin maiiwasan yan? Ano ba yung pwede nating maitulong doon sa mga ka-Shih Tzu natin? Based po sa karanasan din ng mga ibang mahuhusay na breeder, based din po sa personal na karanasan ko, 2 months po kayo magpabakuna. So, hindi naman laging 2 months kasi minsan ang pagbabakuna, dapat tingnan din natin yung size ng mga puppy natin. Kung sobrang liit, kahit 1.5 buwan na yan, baka kailangan pa natin palakihin ng konti. Saka natin bigyan ng unang bakuna. Nag-guess nyo po, halimbawa, ganito. Kung tingin ko maliit yung puppy ko, baka mamaya hindi pa sapat yung resistensya niya para makasurvive dun sa bakuna, gagawin ko ng 2 buwan. Kasi doon, kapag tinanong kayo ng vet ninyo, malakas ba kumain yung puppy ninyo? Siyempre, pag nakita ninyong malakas, hindi naman ganun pa talaga kalakas ang 1.5 buwan na puppy kumain . Ang pinakamalakas kumain na puppy, 2 months pataas. So, ipagpalagay natin ang puppy ninyo 2 months na. Talagang malakas na kumain yun. So ngayon, pabakunahan nyo po ng 2 months, mas mataas po ang tsansa na maiwasan yung mga ganong senaryo na nagkakasakit yung mga tuta after bakuna. Ngayon, merong mga senaryo na halimbawa, 2 months yun na pinabakunahan. Ngayon, sabi ng vet, 7 days bago paliguan. Ngayon, 7 days na. Tapos na yung araw na binigay ng vet.
So, pwede nang paliguan. Pero napansin niyo matamlay pa rin. 7 days na tapos may lagnat pa rin. Bakit kaya? Yun yung advantage ng medyo 2 months nyo na siya pinabakunahan compared doon sa isa't kalahating buwan. Kasi kung isa't kalahating buwan nyo siya pinabakunahan, malamang baka natuluyan yon. Doon sa 2 months pa nga, merong lumalabas minsan na nangihina pa eh. Meaning, yung 2 months na pinabakunahan ng Shih Tzu natin, may problema yon, yung puppy na yon. Kaya, 1 week na may lagnat pa rin. 1 week na mula nung pinakunahan na, may lagnat pa rin at saka may hina kumain. Meaning, may problema siya sa loob ng katawan niya. Kaya, medyo matagal siyang makarecover doon sa epekto ng bakuna. O kaya parang late. Eh kung mas maaga kayo nagpabakuna, hindi mas malala yung magiging mangyayari sa puppy ninyo. Eh dahil medyo mas magulang na siya, mas marami na siyang nakain o sustansya na nakuha, medyo mas kaya niya mag-survive kumpara dun sa mas maaga ninyo pinabakunahan. Malamang marami sa mga Shih Tzu natin makaka-relate dyan. So, ito na nga. Ano yung dapat gawin kapag nakita ninyo 2 months yun na nga pinabakunahan pero parang naglabas pa ng hindi magandang resulta? Magantay lang po kayo ng mga ilang araw. 7 days. Magantay po kayo ng mga 4 to 5 days. Magiging okay din po yan. At saka ibukod nyo po muna yung puppy ninyo na pag nakita ninyo na may hina kumain, para ma-monitor ninyo kung lumalakas na ba ang kain niya. Kasi pag sinama niyo yan sa marami, hindi nyo ma-monitor kung talagang kumakain siya o hindi. Ibukod po ninyo yung puppy na yon. Tapos, nabanggit ko ba sa mga dating vlog natin yung puppy boost? Maganda rin pong pantulong yon dun sa mga puppy ninyo. Magbigay kayo ng puppy boost. Ayun, mapapansin ninyo, mga 4 to 5 days, unti-unti nang lumalakas ang kain niyan, lalakas ang kain niyan. Mas mabilis siyang makarecover. After ng next bakuna niya, malakas na siya ulit. So, yun po ang kahalagahan ng medyo late na po kayo magpapakuna kapag maliliit yung mga puppy ninyo. At dun sa mga Shih Tzu natin na sabi nila, lagi silang namamatay kapag nagbabakuna, hindi na daw nila papabakunahan yung mga puppy nila. Wag naman sana humantong sa ganong kaisipan kasi alam naman natin na may mga negatibo. Kahit nga sa tao, di ba? Pag nung COVID-19, may mga iba, di ko alam kung gano'n ito katotoo, pero nung binakunahan, namatay. Nung binakunahan, lumabas yung mga sakit. Sa hayop pa kaya? May mga ganun talaga na senaryo na lumalabas. Pero para makasigurado po tayo, siguraduhin ninyo na malakas talaga yung katawan ng aso ninyo bago ninyo pabakunahan. So, normal po. Pagka lagpas na yung 7 months, yung 7 days, na parang may lagnat pa rin, normal po yun. Ituloy nyo lang po. Ibukod nyo lang po. Tulad nung pinayo ko sa inyo. Ibukod nyo lang. Monitor nyo lang. Tsaka hindi dapat lagi nawawalan ng tubig. At iwasan po ninyong hawak ng hawak kasi the more na hinahawakan sila, binubuhat na stress po sila lalo. At lalo na kung may nararamdaman siya, kasama niya yung mga kapatid niya, kukulitin siya, may stress po yung puppy. Kaya hanggat mari, pag nakita ninyo parang may nararamdaman after ng bakuna niya, ibukod nyo na po. So, papapataas yung chance na hindi kayo mamatay ng mga puppy. So, yun lang sa ngayon mga Shih Tzu. So, thank you. Sana may natutunan po kayo dito sa video natin.